Mula sa isang cheating allegation, pagsisinungaling sa kanyang mga audience na hindi pa daw sila hiwalay. Hiwalay na daw po kami guys, hindi po kami naghiwalay, okay? Hindi po kami naghiwalay. Isa pa, isa marami na dadamay. Hanggang sa napapansin ng mga tao na paunti-unti itong nagbabago dahil sa pera. Ito lamang ang iilang mga dahilan kung bakit libo-libo sa mga sumusubaybay kay Sir Gavin ang dismayado sa kanya. Dagdag pa natin ang pagkaungkat ng mga past controversies din nito, yak na dito na talaga magsisimula ang paunti-unti nitong pagbagsak. Ako nga pala si AC at sa video ito tatalakayin natin kung ano ang nangyayari kay Sir Gavin sa nakalipas na mga linggo. Bakit maraming mga tao ang naghahanap ng mga kasagutan at kung bakit hindi na ito nagpapakita sa social media. Nagsimula ang lahat noong June 2, 2026 nang in-upload ng Kapinpin Brothers ang isang video sa page ni Sir Gavin with the caption na "Pasan" habang sinasagot ang katanungan ng mga tao dahil ilang araw na hindi nagpapakita si Sir Gavin sa mga vlogs na kanilang ginagawa. Kung saan naman ayon pa sa kanila, Si Kuya po kasi ngayon may pinagdadaanan. Sa pinaka-best term po is hindi po okay si Kuya sa mga nakakarang araw po na to. At kagabi po sa hindi inaasahang pangyayari, sinugod po si Kuya sa ospital. naninigas na daw at nahihirapan sa paghinga si Sir Gavin sa panahong ito. Kaya dali-dali nila itong dinala sa ospital para malaman kung ano ang nangyari dito. At ayon pa sa nurse, Yung pamamanhid po, kasabay lang ng hirap. Pwede po nag-hypervent. Pag nag-hypervent po kasi hindi oxygen yung kulang, carbon dioxide. Pero ipapatest po natin blood test. Pwede kasing kulang din siya ng electrolytes. Kaya naman mas. sa panahong ito, tiyak na nabalot ng lungkot ang bawat isa sa mga taga-suporta ni Sir Gavin. At kahit na ang mga taong hindi sumusubaybay dito ay talaga namang nakiramay din sa pinagdadaanan nito. Hanggang sa makalipas ang ilang mga araw na biglang na lamang nahati ang nararamdaman ng mga taong ito nung lumabas ang mga allegations tungkol sa dahilan kung bakit daw biglang inatake si Sir Gavin. Noong June 7, 2026, bigla na lamang kumalat ang isang post stating na kaya daw na-depress ito ay dahil nalaman daw ni Sir Gavin na may bago na ang kanyang kabit. Ayon din sa post na ito, nabigyan daw ito ni Sir Gavin ng lupa, bahay, kotse, luho at diamond ring. The allegation also stated na si Ira Lindsay Millares daw ang kabit ni Sir Gavin, isang doktor na ayon pa sa mga tao ilang beses na daw nila itong nakita sa publiko. Mula sa pagpila sa Ichiran, isang Japanese ramen restaurant, hanggang sa trip daw ni Sir Gavin papuntang Macau ay kasama din daw niya ito, fitting the description na isang babaeng payat na nakasuot ng face mask at maikse ang buhok. Kasabay sa post na ito ang pag-upload din niya ng iba't ibang mga screenshots na nagpapakita ng mga signs na alam na daw ng girlfriend ni Sir Gavin na may kabit daw ito. At ang mga repost din nito hinting na gusto na nitong kumawala sa relasyon nila. At isa pang TikTok repost ng birthday ni Ira Millares na January 18. Kasabay din ng post na ito ang isang screenshot ng status ni Sir Gavin noong taong 2024 stating na makakapunta na daw ito ng Santol, La Union. Habang agad naman itong shinare ni Ira with the caption na "Makikita mo na ako, sir." Dahil din sa paglabas ng mga ebidensya na ito, mayroon ding isang user na nagpost claiming na kapatid daw ito ng boyfriend ni Ira Millares. He stated na matagal na daw niya alam ang lahat ng ito at ayaw daw niya na sa kanya magsimula. He also stated na totoo daw ang issue na binigyan daw ni Sir Gavin ng house and lot at iPhone 17 ang babae, at nung isang beses daw na dumalaw ito sa La Union ay parang fiesta daw sa dami ng pagkain na dinala. Kahit na halos lahat ng mga screenshots na ito ay nagpapahiwatig na totoong may kabit si Sir Gavin, yak na kulang pa rin talaga ang ating mga ebidensya para sabihin totoo ang mga allegations na ito. At ang tanging bagay lamang na makukumpirma natin sa mga screenshots ay ang birthday ni Ira Millares na January 18. Ang mga litrato naman nilang dalawa sa airport ay pwede pa rin nating sabihin na mayroon pa silang ibang kasama na hindi natin kakilala. At kahit na mayroong mga hints ang ibang mga screenshots, tiyak na hints na lamang muna talaga ang kahulugan nito hanggang sa wala pang karagdagang ebidensya na lumalabas. Kaya noong June 7, 2026, dahil nga sa mga cheating allegations
allegations na ito and some of their supporters stating na hiwalay na daw silang dalawa. Naglabas ito ng isang video habang magkasama sila, stating na hindi daw sila naghiwalay at tropa lamang daw nito si Ira. Ang daming haka-haka, ang daming Dami nadadamay. lumalabas. Sabi niya magpahinga kami. Sabi niya magpahinga kami, tapos ang nangyari, nung nagpahinga kami, nung nawala ako, Nahanap na. hiwalay na daw po kami guys, hindi po kami naghiwalay, okay? Hindi po kami naghiwalay. Isa pa, isa marami na nadadamay. Tapos yung tropa ko din sa La Union, si Ira, Dami sa TikTok. kung ano-ano yung lumalabas sa TikTok, may nakita rin na kumakain kami na marami, magkatabi lang kami, hindi dahilan kung ba't kami naghiwalay. Guys, hindi yun, tropa po yun. Tropa yun, guys. Tropa po namin, alam po ni Elma yun. Ang dami pong kinokonekta, kaya baka huli na po namin yun na kasi nakakatakot, ang daming nangyayaring hindi totoo. Pinaniwalaan naman din ito kaagad ng kanilang mga taga-suporta with comments reading. Asa nagsasabi na may issue? Labas mga storyteller. Welcome back. Wala ako pake sa mga post ng iba dyan. Sayaw pa din ako maniniwala. Natatawa ako sa iba. Dami nilang funny. Paniwalain sa fake news. Mabuti. Chill lang talaga kami. Tunay na supporters mo. Laking tiwala ng mga supporters ni Sir Gabin na hindi sila lolokohin nito. At dahil nga sa sumusunod na mga araw ay parang bumalik na sa dati ang mga content nito, posting prank videos and challenges at ang pag-upload pa nito ng isang video kasama ang kanyang bagong sasakyan na nagkakahalaga ng around 20 million pesos. Ito yung regalo ko sa sarili ko and happy ako kasi sa mga nangyayari ngayon sa buhay ko parang natututunan ko na kahit papano dapat pinipili natin yung sarili natin. And maganda naman syempre yung ginagawa ko na iniisip ko yung iba, pamilya ko syempre. Hindi lamang inaasahan ng mga supporters na ito na pagkalipas pala ng mahigit 1 linggo ay bigla na lamang magbabago ang lahat. Noong June 23, 2026, laking gulat ng mga supporters ni Ma'am Elma nang bigla na lamang itong nag-upload ng isang post with a heart caption habang naka-attach ang 5 pictures stating na, I know a lot of you have been asking about Gavin and me. Ang daming speculations. Yes, nakikita ninyo kaming masaya on cam pero sa likod ng camera, we also have our own problems na kami lang nakakaalam. Hindi po kami for the views. What Gavin and I had was real. Dumadating po siguro talaga yung time na hindi mo na mararamdaman yung mutual feelings. Sa love, kailangan parehas kayong nagmamahal. I am aware of the speculations and rumors spreading online. Magkaibigan po sila. Nabigyan lang po ng mali siya ang mga pictures pero lahat po yon bago mangyari ay alam ko na dahil pinapaalam lahat ni Gavin. Our decision is mutual. We tried our best to make it work but it just won't be fair to pretend that everything is still the same. Breaking up is never easy, especially when it happens in front of everyone. 15 minutes lamang ang nakalipas matapos ni Ma'am Elma i-upload ang post na ito. Nag-upload naman din kaagad ng post si Sir Gavin ng sariling version nito. Pero unlike Ma'am Elma na 5 larawan lang, 8 imahe naman ang nilapag ni Sir Gavin, stating na hindi biro ang 7 taon na saya at pagmamahal. Kaya hayaan niyo ko ipaliwanag sa huling pagkakataon ng lahat. Matagal na po namin itong nilaban at nilalabanan. Pero hindi po namin masabi agad sa inyo dahil alam po namin na malulungkot kayo. Aware rin po ako sa mga kumakalat na kwento nung nakaraan. Nakakalungkot na sa simpleng litrato maraming kwento at haka-haka na ang nabuo. Lilinawin ko lang po muli, kaibigan ko po iyon at hindi po iyon ang dahilan ng aming hiwalayan. Hinusgahan at kung ano-anong paninira na kwento ang naibato sa kanila nang wala naman silang alam sa nangyayari. Every story has an end, but in life, every ending is just a new beginning. Pero for this story, it might just be the beginning of Sir Gavin's downfall. Po lang, sabi niya, nakikita niya daw sa akin na gusto ko magpakasal kami. Na alam naman daw niya na alam namin yung gusto na namin na hindi pa. Pero parang nakikita niya na ganun. Pero hindi niya mabigay kasi madami pa siya kailangan gawin. Naiintindihan ko man pero hindi ko mapag-ano sa sarili niya kasi yun yung naiisip niya. Bago pa mangyari ang lahat ng kaganapang ito, mayroon na tayong mapapansin sa bawat video na pinapalabas nila. Mga subtle hints na parang hindi na sila okay ni Ma'am Elma. Kaya na lamang sa vlog nito na pinamagatang Pagbawi. Ako saan makikita nating habang naglalakad si Sir Gavin ay hinahayaan na lamang nito sa likod si Ma'am Elma na parang wala na itong pake.
And throughout the video ay parang hindi na masyado sila magkalapit ni Ma'am Elma. Sa 7-year anniversary video din nilang dalawa ni Ma'am Elma noong April 23, 2026, mapapansin natin na kahit magkalapit na nga silang dalawa ay parang nahihirapan pa si Sir Gavin na hawakan ang kanyang bewang at lalong-lalo na ang paghawak din sa kanyang kamay. Alam ko yan yung comfort song mo kapag nalulungkot ka, napapagod ka na. Kaya looking back sa breakup message nito na matagal na po namin itong nilaban at nilalabanan na mayroon na pala talagang mga signs. Hindi lamang natin napapansin dahil nakatuon tayo sa pagpapatawa nila. Noong June 25, 2026, ilang araw lamang ang makalipas pagkatapos nilang dalawa i-upload ang breakup post sa kanilang mga Facebook page, uminit na naman ang pangalan ni Sir Gavin dahil napansin ng iilan sa mga tao na bigla na lamang itong nag-follow kay Ira Millares sa Spotify, isang bagay na kinagulat ng mga tao dahil akala nila mga artist at singer lamang ang pwedeng i-follow. At nang kumalat nga ang issue na naka-follow ito, tila ba'y hindi mapigil lang magtaka ng kanyang mga taga-suporta kung bakit in-unfollow niya na lamang bigla ito. Kaya dahil sa kaganapang ito, ang cheating allegations ni Sir Gavin na kumakalat noong early June ay bigla na namang nabuhay. Dahil kung kagaya ninyo ako na hindi gumagamit ng Spotify, ngayon ko lang din nalaman na pwede palang gamitin ng Spotify para mag-send ng mga messages sa isang tao. Kaya mapapatanong ka na lang talaga kung bakit ito nakafollow sa Spotify at bakit bigla na lamang itong nag-unfollow pagkatapos ng ilang mga oras na ma-call out ito ng kanyang mga audience. Maliligaw ulit na inyo patugtog ko. Sabi ko nga sa kanila, sa CR ko lang po yung naririnig. Kaya pala sabi ni Ma'am Elma, comfort song daw. Sa Spotify niya pinapakinggan. Kaya niya kinuha yung band nung 7-year anniversary nila. Hindi pala comfort song, comfort person pala yung nasa Spotify. Ginagago na talaga tayo. Nako, di lang pala sa Gcash pwede mag-chat, pwede din pala dyan sa Spotify. Matik na yun may something. Isipin mo, hindi artist yung girl. Nakafollow ka? Ano yan? Kumakanta habang nasa CR? Maiintindihan pa sana kung nakafollow ka sa famous girl singer dahil literal na artist at may album sa Spotify. Unti-unti nang napapansin ng mga taga-subaybay ni Sir Gavin ang kanyang pagbago mula sa pagbili ng around 20 million na sasakyan na dati-rati ay hindi naman ito ginagawa ang pagpapakita ng mga mamahaling bagay o pag-flex sa mga content ito dahil nakatuon ito sa pagpapatawa sa kanyang mga manonood, ang hindi nito paglabas ng statement at ang patuloy lamang na pag-upload ng mga videos sa kanyang Facebook page kahit na hindi ito nagpapakita at higit sa lahat ang mga cheating allegations na malaki ang posibilidad na totoo ito at pinoprotektahan lamang nila ang imahe ni Sir Gavin sa pamamagitan ng paglabas ng statement na kaibigan lamang daw sila. Kung dati-rati ay pinapalampas lamang ng mga tao ang mga controversies na nangyayari sa kanya gaya ng pag-slide ng bata sa isang chair, pambabastos daw sa bindi. Isang statement nito sa video ni Ninong Rai na hindi daw ito naniniwalang hindi masaya ang mga walang pera. Hindi ako naniniwala na hindi masaya ang mga walang pera. Hindi ako naniniwala ninong nun. Sobrang saya namin kahit nung wala pa akong pera nun. Naglalaro kami ng baraha, walang pusta. Kung sino matatalo, siya po'y magluluto. Opo. Kaya hindi ako ninong naniniwala na sa lahat ng pagiging masaya ay may kapalit na pera, ganyan. Nasa tao po yun. Nakakatawa lamang isipin na pagkalipas na mahigit 2 taon, ang statement din na minsang sinabi ni Sir Gavin tungkol sa pera na hindi ako naniniwala na sa lahat ng pagiging masaya ay may kapalit na pera ang siya mismong nagpapasaya sa kanya ngayon. Ito yung sinasabi ko na regalo ko sa sarili ko. Happy ako dahil kahit ano siya, inutang lang natin to kay Boss Emon. Salamat kay Boss Emon sa R33 kasi sabi ko nga, hindi naman natin kaya biglaan, hindi rin biro yung price. Kasalukuyang naghahanap ng kasagutan ang mga taga-suporta ni Sir Gavin. Mag-isa tanong man na totoo ba ang cheating allegations, bakit nagbago si Sir Gavin o kaya naman ang isang napaka-importanteng tanong kung prank lamang ba ang lahat ng ito. Dahil kung dadating ang panahon na biglang lalabas na prank lamang ito at magpapakasal na sila dahil sa statement ni Ma'am Elma sa video ni Sir Gavin stating na Nakikita niya daw sa gusto ko ang
nagpakasal kami. Na kung saan naman ay hinala din ng maraming mga tao, nag-break sila as GF and BF kasi magiging husband and wife na sila. Pag sure, break na sila as BF and GF, next is husband and wife. Then this might be the worst prank of them all, na kahit na ang mga major TV channels ay nauto din ito. Hiwalay na ang content creators na sina Sir Gabin at ang Ma'am Elma. Hindi lamang ang tiwala ng mga taong ito ang tuluyang mawawala, kundi pati na rin ang kanilang credibility. At kung patuloy pa rin piliin ni Sir Gabin ang pagiging tahimik at hindi paglabas ng statement, tiyak na ito mismo ang makakasira sa kanyang imahe at dito na talaga magsisimula ang paunti-unti nitong pagbagsak. Hindi lamang sa personality nito, kundi mapapansin naman natin sa kanyang mga views at reacts sa Facebook at YouTube na kahit malaki pa rin ito ay hindi na ito tulad ng dati dahil pinili nitong hayaan ang kanyang mga audience. Sir Gabin, need lang namin ng explanation mo. Nag-break na po ba kayo ni Ate Elma? Question lang po. Sir Gabin, supporter mo pa din kami pero need namin ng explanation mo. Labas na, Broken Gabin. Magsalita na kasi.